Hello, kumusta kayo mga dre? Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay at palaging nanonood ng Rai TV. Thank you po sa inyo mga dre, no? Ngayong araw na ito ay kumustahin natin ang dating artista na palagi nating napapanood sa isang sikat na teleserye noon, ang Valiente. Ito po yung katapat ng Mara Clara noong dekada 90 na umeri ng ilang taon din. Maraming sumubaybay nito. Naalala nyo ba yung kanang kamay ni Doña Trining na ginampanan ni Miss Odette Can? Siya po si Badong, si Mr. Aris Cuevas. Pero binanatan na ho namin ang bahay nila. Anong binanatan? Pinaulanan ho namin ng bala. Tinakot ho namin si Valiente. Sa susunod ho, siya na ang babanatan namin. Ay, ilabas mo yung madam! Ilabas mo hayop na yan! Ayoko makita makmumukha ng demonyo yan! Ilabas siya! Balak patay na yung mama. Kayo, ano inaatupag ninyo rito? Di ba puro alak? Puro sugal? Ha? Siya po yung madalas na utusan ni Doña Trining para pumatay. Kontrabida po siya dito. Kumustahin natin siya. Alam kong naaalala nyo siya, lalong-lalo na sa mga tagahanga ng Valiente. Tara, kumustahin natin. Alright, sir! Kumusta? Nice meeting you, sir. Ako po si Rai. Oo, Si Bel po. napapanood kita eh. Sikat ka sa Colorado eh. Wow! Amerika yan ha? Sa Amerika yun, sir. Oo, sa Amerika. Mr. Aris Cuevas, mga dre. Oh, Balikbayan po. Fresh from Denver, Colorado. Oh. Sir, kamusta po kayo? Nice mabuti. meeting po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Nung pa kita gustong maka-meet ng personal. Talaga po. Oo. Salamat po. Actually, nag-uusap kami ni Sir Aris sa comment section lang. Oo, sa comment lang. Wala kaming direct contact talaga. Oo. So, etong pagkakataon na ito, binigay sa atin ni Sir Aris, inimbitahan niya tayo para makapagkwentuhan at kumustahin natin kung ano na nga bang naging buhay ngayon ni Mr. Aris Cuevas pagkatapos niyang iwanan ang showbiz. Tara, sir. Oo, sige. Saan tayo? Tayo. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ganda ng tanawin, no? Oo, ganda talaga rito. Nakakalimutan mo yung problema mo, no? Tsaka yung mga utang. Ito yun sa bandang kabila din. Sa mga Oo. sir, dito tayo. Oh, sige. Sarap ng hangin ano? Oh. Iba talaga Check mo yung ang angulo, probinsya. Oh. Ang lamig ng hangin dito, kung alam nyo lang, sarap. Nasa katuktok kami ng Tanay. Oo. Ate Mayagay, sako po to ng Cuyambay, Barangay Cuyambay. Narito kami sa Pico de Pino. Sir, may iba po tayo, no? Pwede niyo po bang isalaysay sa amin kung paano kayo nag-start sa movie industry? Nag-umpisa ako sa dati kong stuntman. Nag-ensayo ko sa SOS. Nakasabay ko pa nga doon si Dito Lapid eh, senador. 1995 yun. Hindi 1995, 1975. Abutan niyo pa siya. Oo, siya number 1 sa stuntman nun, sa SOS. Ang galing niya sa mga acrobatic. Siya. Tapos, layo ng SOS eh, sa may Paco pa eh. Ay, ang layo ng Tanay to Paco. Ang layo, nahirapan ako ng biyahe. Nakadalawang buwan ako sa SOS. Naisip ko, hindi ko kakayanin ang gastos. Yun. Umuwi ako ng Tanay. Nataon naman may mga stuntman din dito nung araw. Ang founder ng stuntman dito nung araw, si Tata Max. Max Rojo yan. Rojo. Max Rojo. Okay. Ayan ang talaga original na founder ng Tanay. Ngayon, namatay siya. Naging kwan din ako na stuntman. Ako ay, ang aming samahan, Tanay Movie Stuntman. Ako ang presidente. Kasi dito sa Tanay, nariyan lahat ang shooting. Dito sa Daranak, lahat yan. Tama. International lahat. Lagi ko naririnig Oo. yan. Madalas daw shooting dito sa Oo. Tanay. Kaya nga, bumuo ako ng samahan ng stuntman. Ganon. Dito sa Tanay, naging 3 ang samahan ng stuntman dito nung araw. Gawa ng sa dami na nag-shooting, kulang ang mga stuntman. Okay. Yung ginawa namin pelikulang Billy Bibit kay Romel Padilla, ang kinuha sa akin stuntman nun, 500. Ang dami. Oh, ang dami.
Alam mo, Antipolo Stuntman, binangonan ng Stuntman kung saan pa sa Maynila, nakipag-care off sa akin. Si Boy Gomez. Opo. Kilala mo si Boy Gomez, namatay na, yung ganun ba? Yan ay laging kumay-care off sa akin yan, hindi pa sikat yan nung araw, Stuntman pa lang. Okay. Yan. Tapos sa Kahector, ganun din, kay Philip Salvador, Willie Revillame. Sa akin, di kumuha ng tao yan. Dami. Madami pa, bukod yung mga international, blood machine, Okay. kung ano-ano Akala pa. ko, sir, sorry kasi akala ko po, lately lang yung pagtayo nyo ng stuntman. Dati-dati pa pala talaga. Hindi, nagtayo ako na stuntman, matagal na, 1980 yata, 1980. Okay, Yan. Hanggang sa mapunta ako ng Valiente. Ayun. Kwento nyo naman sa amin, yung Valiente. Kasi dyan talaga kayo tumatak, sir. Oo. Paano kayo napasok doon? Sa Valiente, kumot marunong ako ng drawing, artist ako, nakasama ko si Nonong Di Andres, Si Bangkay. si Bangkay. Okay. Kami mga gumagawa na streamer, mga billboard na balalaki ng pinikula. Kami ni na Bangkay, doon sa eskolta kami, nasa may Quiapo. Meron kami shop doon. Kami gumagawa. Ngayon, naglaylo ko sa stuntman noon eh. Na-focus kayo sa ano? Oo. Kasi alam mo sa stuntman, kumot hindi ka naman sikat eh. Magsi-shooting kami, ganon, huli ka sa pagkain. Tapos pagka time ng sweldo na, papupuntahin ka, ayaw ko lang banggitin ng mga production. Hanggang ngayon, marami may utang sa akin production. Hindi kayo nabayaran? Hindi ako nababayaran. Kaya ako naglaylo sa pinikula. Sasabihin ng mga sa opisina, sasabihin, ay hindi pa gawa ang voucher mo, balik ka uli sa isang buwan. Bilang tagal no isang buwan ano. Isang buwan ka mag-aantay, isang buwan ka uling babalik, tapos wala na naman. Pagbalik mo, wala pa rin. Wala pa rin. Laging ganun. Oo. Tapos, nag-shooting muna kami ng Agila. Agila Heredero. Bago Valiente. Bago Valiente. Okay. Sa Heredero, kuwang-kuwan lang ako doon. Parang utility, parang mga katulong. Tapos si Heredero, nabigyan na ako ng role. Ang director namin, Herman Escueta. Director ng Heredero, Agila, at saka Valiente. Unti-unti na ako nabibigyan ng role doon sa Heredero. Yun. Maliit pa si Limwell noon, tsaka si Manilin. Maliliit pa sila. Si Romnick, maliliit pa nila, ganyan lang kalalaki. Ganun. 80s to, di ba po? 80s? Oo. Okay. Tapos no, natapos ng Heredero, gumawa naman ng Agila na. Hindi, Agila nga. Yung Agila, gumawa ng Agila. Yun. Doon naman ako nabigyan din ng break. Kina Aurora Sibilla. Apo. Sina Roy Alvarez, si kapatid ni Vic Soto, si Bal Soto, yan ang bida. Tapos no, natapos ang Agila, sumunod ang Valiente. Ayun, ang Valiente. Ang pinasok ko sa Valiente, hindi artista eh. Ano po? Kumot artist. Okay. Ako marunong mag-lettering. Lahat ng lettering doon, Teo Braganza for mayor, both Teo Braganza, ako nagle-lettering noon. Okay. Ay nataon na isang araw, nataon na nagle-lettering ako, kinausap ako ng direktor. Aris, pwede ka ba lumabas? Direct, stuntman lang ako eh. Hindi ako pwede mag-dialogue eh. Subukan mo, binigyan ako ng script ni Herman Escueta. Binasa ko, parang hindi ko kaya direct. Kasi hindi ako sanay sa dialogue. Kung patatalunin ninyo ko, kayang-kaya ko yan, kahit anong taas. Pinilit ako, yun, napilit ako. Nag-dialogue ako, una kong ka-eksena, si Michael De Mesa, ha? Sikat na sikat yan, ha? Michael De Mesa kagad. Tingin pa lang siya ni Michael, hindi ka na makapag-uusap eh. Oo. Pag sabi ng director, sa gate kami eh. Pag sabi ng director, 5, 4, 3, 2, 1, action! Nakagano lang ako kay Michael, oh. Nakatingin lang ako. Sabi ng director, Aris, dialogue mo to. Director, ano sasabihin ko? Tawanan sila, tawanan. Pati si Michael. Sabi ni Michael, tinuruan ako, Aris, huwag mong isipin, huwag mong memorisin, basahin mo lang yung script mo, basahin mo ng basahin. Papasok sa isip mo yan, makukuha mo yan. Tinuruan ako ni Michael, tsaka ni Tirce. So, take, kuha ko na. Sabi ng director, nag-take na kami, nag-dialogue na ako, nag-dialogue. Sabi ko, Gardo,
hindi ka pwedeng pumasok dito. Bilin ni Doña Trining, hindi ka pwedeng papasukin dahil kalabang ka na ng mga Bragansa. Yun lang sasabihin ha. Umabot ng Tech 10 yun. Tech 10 ha. Tandang-tandaan niyo pa yung dahil. Oo, yun ang dahil ako. Natatandaan ko pa. Tech 10 ha, okay. Tech 10. Sabi ko, direct, ayaw ko na po. Magle-lettering na lang ako. Gagawa na lang ako ng mga signboard dito sa Valiente. Ako na lang po gagawa ng mga Boteo Bragansa. Sabi sa akin ni Michael isa pa, Aris, kaya mo na yan. Sige, sige. Huwag ka matakot sa mata ko, sabi ni Michael Ganyan ang mata nun Huwag mo akong tingnan sa mata. Tingnan mo ko sa noo. Tinuturuan ako ni Michael. Ganun nga ginawa ko. Nakuha ko. Simula noon, hindi na ako nag-take 2, take 3, puro take 1 na. Pag nag-take 2 ko, palakpakan sila. Nag-take 2 rin. Sasabi ng mga... Talaga? Oo. Pag nag-take 2 ko, palakpakan sila. Pati si Michael. Terso. Oy, nag-take 2 rin si Badong. Kasi nung natuto ko, puro take 1 na. Kahit si Doña Training. Talagang naging professional. Oo, naging kuwan ako. Kaya nga binigyan ako ng maraming role. Ni Gina Tagasa. Salamat, Gina. Siya po talaga yung Simula nun, humaba ang role ko. sikat si Badong dun Oo. Masamang tao kasi si Badong Oo, talagang masama ako ron. Talagang yung mga anak ko, maliliit pa, nagagalit sa akin Kala nila totoo? Oo. Sabi ko, yun TV lang yung mga anak. TV lang. Hindi totoong eksena yun. Ganun. Gaano kasikat si Badong doon noon? Kwento nyo naman sa amin, sir. Nagsushooting kami ng Ka-Hector dito sa Tanay Philip Salvador. Philip Salvador, Willie Revillame. Ako, tiga-Tanay na mismo. Dapat yung mga tiga-Tanay, hindi ka hangaan Okay. Gawa ng tiga-Tanay ka. Nagsushooting kami sa Sampaloc. Sa Tanay, dito, ayan, Sampaloc yan Sina Philip Salvador, Willie Revillame, narito ko, tsaka mga ibang goons. Dadating ang mga tao. Ang sinisigaw ng tao, Badong, Badong, paperma, perma. Hindi matuloy ang shooting. Sabi sa akin ng director, tumago ka muna, Badong. Pumunta ako doon sa van, nagtago ako sa van. Yung mga tao nagsusunuran. Kahit nasa van ako, nagpipilit pa magpaperma. Nasa Tanay na ako Nag-shooting kami sa Tarlac. Yung bang tubuhan ni Cory. Saan yan? Santa Luisita. Santa Luisita. Ang bida ron ay si Agot Isidro. Okay. Ganon. Ako, mga guns lang ako nun Okay. Ngayon, pagka ako kunan, hindi matuloy ang shooting namin. Kasi ang mga tao, Badong, Badong. Ganon. Hindi nga ako nakunan Talaga? Oo, hindi ako nakunan nun. Ganun kayo ka-famous pa Ganon ako kakuan Samantala sikat na yung mga artista nun. Tsaka yung yung sabi nyo kanina, kasama nyo sila Philip Salvador. Imbis na Philip Salvador ang isigaw, kayo ang hinahanap. Sinisigaw Badong. Ano sabi ni Mr. Philip? Ay, natatawa lang si Philip. Kilala ko naman si Philip Magaling yan. Professional artista yan Sabi ni Philip, okay, sikat ka na talaga. Sumisikat ka na talaga, Badong. Ayan. Hi, Pe! Kamusta? Kumain kami sa Jollibee, sa Santa Lucia. Pumasok kami ron. Nakakagulo tao. Hanggang kumakain kami, pati yung mga cashier, mga nagluluto, lumalabas. Nakapaperma lang na autograph. Ay, Jollibee yan Santa Lucia. Meron dalawang matandang babae. Piningit ako. Aray, yung isang matanda dito, aray, ganinan ako talaga. Piningot talaga ako. Maya-maya, yumakap sa akin. Badong, manggaling mo lang umarte. Talagang kami galit na galit sa iyo. Sasampalin pa akong gano'n. Yung sampal mali, gano'n lang. Sampal lambing lang. Sampal lambing. Gano'n pala. Kasama ko, asawa ko noon. Buti hindi dumating sa time na sir, yung parang seryoso yung threat ng tao sa inyo, Dahil hindi. Wala naman. Nagbibiro pa nga Meron pa nga manginginom dito na sa Daranac Falls. Mga lasing na nakita ko. Para itong nawala ang pagkalasing. Kasi tanim sa isip nila, ay si Badong yan, lagi may baril yan. Parang ganon, para nawala ang pagkalasing.
Tapos siya nagpa-picture sa akin, ganun. Ibig sabihin, effective yung pagganap nyo. Sir. Oo, effective talaga. Ganun kayo kahusay doon. Kung gaano kagaling si Roel Chongko si Roel sa Mara Clara, si Tama, Roel. nabanggit niyo po. Parang counterpart niya yun. Oo. Si Ruel Tongko. Roel Tongko ba yun? Tongko. Kasi Mara Clara at saka Valiente, magkalaban yan eh, Opo. nung araw. Doon sa mga karakter ko naman, tsaka si Roel, kami naman na naglalaban. Ganun, sa kabila. Oo, ganun. O kasi, masamang tao din siya doon. Oo, masamang tao rin. Ako masamang tao rin sa Valiente. Lagi akong 45, laging Armalite. Tsaka, lintik kong patayin ko tao ron. Walang awa. Oo. Oo, nagmamakaawa na sa akin. Talagang babanatang dag. Sisipain ko pa yun. Oo, Kaya ganun, palang dami nagalit sa inyo. ganun ako kahigpit. Pinatay ko na, sisipain ko pa. Nakakatuwa, no? Kasi, imagine, from making those, yung stream boards. Tapos, nakuha kayong artista. Oo. Tapos, naging professional kayo. Mm. Hanggang sa sumikat. Sino nga po yung mga nakasama nyo sa Valiente, sir? Ah, Kumusta naman yung mga nakatrabaho nyo doon? magagaling. Lahat sila professional. Ako lang ang hindi. Oo. Odette Can, Maris, asawa ni Ronnie Rickett, si Glenda Garcia, magagaling yan. Si Tirso, si Michael, ang gagaling yan, ha? Batikan talaga, no? Mga batikan. May kasama nyo sila, Jose Manalo dyan, ha? Oh, si Jose. Hi, Jose! Kaibigan ko yan. Si Manalo, Oh, si Elia, si Nognog. Yan. Sina Eugene Domingo, Marisa Sanchez. mga baguhan pa lang sila nun, no? Oh, mga baguhan pa. Si Eugene nun, baguhan pa. Eugene Domingo. Hindi sila idol si Manalo, no? Pero magaling si Eugene talaga kahit dun. Noon pa lang. Nung pa lang magaling na siya. Tsaka si Marisa Sanchez. Ganon. Si Jose naman, magaling na siya, pero pag wala kami shooting, comedy yan eh. Patawa ng patawa. Si Jose, pag wala kami shooting, masaya eh. Talagang- Komedyante talaga siya. Kung anong gagawin sa iyo niyan. Komedyante. Kaya kami nagtatawanan dun Hindi eh. lang sa harap ng camera, Oo. talagang natural sa kanya. Mm. Magiging comedy. Ang isang inilagang ko dyan sa Valiente, si Doña Trining. Si Odette Can. Pag yan ang ka-eksena ko, yan dilat ng mata niyang ganyan, oh. Sinabi ng, ako hindi na makapag-usap eh. Matatakot ka na sa kanya. Ang galing ng kanya reaksyon ng mata. Magaling. Ang galing. Gaano katagal yung ere nung sir? Yung Valiente. sikat na sikat yung 92, natapos 98. 1992, 1998. After nun, di ba sabi niyo sir, nag-decide kayo na mag-career. Anong nagbigay sa inyo? Paano 1990. natapos yung career niyo sa Valiente? Ganun na yun. Ay, biglang dumating ang papel ko. Nagte-taping pa kami. Anong papel po yun? Para alam nila. Papel ko sa US. Petition ako ng kapatid ko eh. Naghintay ako ng 20 years. Sabi ko, hindi na ako pupunta na Amerika. Ang tagal na eh, 20 Parang years. hindi na kayo masa. Oh, kaya nag-concentrate ako sa Valiente. Ganon. Hindi na ako umasa sa petition ko. Kung kailan nag-concentrate ako sa Valiente, talagang lumalabas na ako na talagang full. Opo. Bigla naman dumating ang aking papel. Na gano'n, petisyon na ako, lalakarin, maglakad na ako, naglakad. Kailangan sa isang buwan, aalis na ako, pupunta ng Amerika. Kaya yung mga eksena ko sa Valiente, inadjust, binago, bago, gano'n. Walang, Parang dahan-dahan ng Oo. tinitwist yung character niyo na parang ang mga tao, hindi magbago, yung hindi magtakat na wala akong bigla. Sa Valiente, ako pumatay kay Mang Damian dyan eh, si Ruben Rusya. Okay. Ako pumatay dyan. Kitang-kita ng pinatay ko yan. Pero wala na siya. Kasi nung aktong kukunan si Mang Damian, si patay na talaga yun sa tunay na buhay. Namatay ng bangungot. Kaya kinabukasan, kukunan siya, wala. Bangungot pala kayo namatay. Oo. Parang bangungot. So parang Hindi- dinaya nyo na lang. Dinaya. Sabi ng director ni Herman, o Aris, palalabasin natin, patay na talaga si Mang Damian. Yun. Yung ginawa. Pero pinakita, umakayat siya sa hagdan. Okay. Yung mga lumang kuha na yun. Okay. Tapos pumunta kami sa kubo, nakita ko si Mang Damian. Sinundan ko sa loob ng bahay. Pagdating doon, pero wala na si Ron, patay na siya eh. Opo. Naghanap akong gano'n, hinahanap ko si Mang Damian. Paglingon ko ng gano'n, may tumakpas sa mukha ko. Pak! Tinaga ako. Pero ang tumaga na sa akin, si Ray Sagum. Hi, Kuya Ray. Yung instructor ng Valiente. Takpas ako rito.
Sir Ray. Kilala mo ba si Ray Sagum? Yes, pero hindi pa kami nag-meet eh. Hmm. Sana mag-meet kami someday. Oh, yan ang instructor namin sa Valiente. Nagde-director din yan. Magaling yan. Kuya Ray, narito ako sa Philippines. Okay. Hmm. Tapos nun, yun, tiragpas ako. Binanatan ko, binaril ko eh. Kaya namatay. Yung rapido ko ng Armalite ko. Tapos takbo ko, uwi ako doon sa Hacienda. Galit na galit si Doña Training. Ano ginawa mo kay Mang Damian? Dumipensa lang po ako, Doña Training. Tinaga po niya mukha ko, talagang tagpasang ganito ko eh. Kaya binanatan ko na sila. Inunahan ko na. Yun, doon. Kaya, ang istorya niya, patay na. Lalo pang pinatay ha. Kumbaga, pinakita lang doon na wala na talaga siya sa Oh, wala na. Talagang patay na siya nung araw na yun eh. Kukunan na siya, hindi siya dumadating sa shooting. Yung pala, tumawag yung asawa, patay na asawa niya. So paano yan? Dumating yung papel nyo? Petition letter? Oo, dumating ng isang buwan, binigyan kami ng kuwan ng embassy, kailangan huwag lalampas sa isang buwan, tapos na ang papeles namin at pinapupunta na kami kaagad sa Amerika. Ganun pala kabilis yun. Okay, pag-petition. Apurahan kami pinapupunta na Amerika. Parang di ba kayo ready? Hindi ako ready, sabi ko sa asawa ko, kayo na lang muna mga anak nyo. Ganun, ayaw pumayag. Siyempre. Napag-isip-isip ko, walang kasama itong maliliit kong anak. Ano buhay nila sa Amerika? Paano kayo nagpaalam sa production? Ay, sinabi ko kay Direk, dumating na papeles ko. Sabi ni Direk, ha? Ay, paano mga role mo rito? Ganito gawin natin, Badong. Papatayin ka rito, pero mapupulot ka ni Michael. Itinapon ko sa parang dagat eh. Makukuha ka ni Michael de Mesa, ganun binuhay ka, tapos naging kakampi ka ni Michael. Pagbalik mo sa Valiente, kalabang ka na ng mga Braganza. Pag pinanood mo yun, pag pinanood mo Valiente, ang pumatay kay Badong, si Renato del Prado. Kasi kinuna siya naglilinis ng kutsilyo eh. Yung hinuhugasan ng kutsilyo. Pero walang alam si Renato del Prado ron. Si ang pumatay sa akin doon ay si Tirso Cruz III. Migrate na kayo? Tinuloy ko na. Hindi na ako umuwi. Hindi na ako nagbalik bayan. Kasi hirap ng buhay sa Amerika. Totoo yan. Ito, sasabihin ko sa inyo nasa Amerika ako. Kala ko masarap ng buhay doon. Umiyak si Badong. 6 na buwan akong umiiyak. Bakit? Walang pera. Ako talaga naiiyak. Meron pala. Hirap sa Amerika, huwag na kayo magpunta. Yung mga anak ko, inisip ko, anong kakainin namin? Wala akong trabaho. Abuti na lang, may food stamp kami. Binigyan kami ng food stamp ng gobyerno. Umabot kayo ng bato? Wala kami trabaho. Ngayon, bago ko nagkatrabaho, 6 na buwan. Hirap ng buhay namin. Pero ngayon, okay na. Nakapag-adjust na ako. Sabi ng director ko, makapag-adjust ka, Badong, 3 months sa Amerika. Hindi totoo yun. Nung ako'y nag-adjust, 10 years na ako sa Amerika, hindi pa ako nag-adjust. Naisip ko pa rin ang Pilipinas. Gusto ko pa rin bumalik. Siyempre. Hirap. Kala ng karamihan. Kala nila masarap. Napakasakit. Pero ngayon, okay na. Hindi kasi yung buhay mo sa Pilipinas. Hindi masaya kasi dito sa atin. Oo, dito sa Pilipinas lagari ako sa shooting ko. Valiente, Badong, schedule mo sa Labing Years. Meron kang schedule ngayon. Punta ako ron direct, alas 3. Pagkatapos na, meron ako maalaala mo kaya. Pero sir, bakit nyo tiniis yun? Alin? Dito sa Pilipinas, maayos naman nung magiging okay na yung career mo. Hindi. Ang kinuwang ko na roon, mga anak ko, asawa ko. Ayaw ko silang sila lang ang maghihirap sa Amerika. Alam ko buhay sa Amerika eh. Kala lang ng mga ibang Pilipino masarap doon. Kung ikaw ay doktor, nurse, pero ako stuntman lang napunta na Amerika, anong alam kong trabaho? Kaya nga sabi ko sa asawa ko, ayaw ko na pumunta na Amerika. Kaya lang mga anak ko, asawa ko, Sila na lang magsama-sama kami ron. Talagang nahirapan kami ron. Mabuti na lang, sinambot kami ng kapatid ko. Nasa California, si Diday.
Tapos na, sinumbot kami sa Colorado nung si Nenet Barrett, kapatid ng asawa ko. Kaya doon kami tumigil. Pero sa una, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Amerika. Ni wala kang pera. Isipin mo, ang pera ko lang noon, $50. Ano mangyayari sa $50? Yan ang common misconception ng karamihan na pocket nag-American. Oo. Kung pumot nag-Amerika ka, kala nila mayaman. Hindi. Kung doktor ka, yan. Kung engineer ka, professional ka. Pero kung stuntman ka, mabuti pa, tumulong ka na sa Golden Gate Bridge. Stuntman ka eh. Yun, para matuluyan ka na, wala ka ng problema. Biro lang yan ha. Pero syempre, yung mga, alam niyo naman sir, mahirap kasi ang buhay dito sa atin. Oo, Kaya mahirap. yung mga kapwa natin Pilipino, hindi natin masisisi kung bakit. Dito sa Pilipinas, mahirap. Pero hindi ka kakain ka rin ng 3 beses. Tama. Ano sir, namimiss niyo rin yung pag-aarte sir. Hindi na. Hindi na. Talagang tuluyan na. Oo. Nung una, namimiss ko yan shooting. Ngayon, hindi na. Kahit pabalikin ako sa pelikula, sa TV, ayaw ko na. Tama na yung na-experience. Oo. Nung nakita kami ni Jose, nagbalik-bayan ako, Badong, gumagawa ako ng mga TV series, sasama kita, ikaw assistant director ko. Sabi ko, hindi na. Doon na lang ako sa Amerika, ganun. Babalik-bayan na lang ako. Pero ngayon, okay na, nakapag-adjust na ako. After 10 years, yun, naka-adjust na ako. Bakasyon na lang sir. Oo, pabalik-balik Sir, na lang. sasamantalin ko na yung pagkakataon na magpapasalamat ako sa inyo kasi sabi nyo nga po, palagi kayong nanonood ng Rai TV. Oo. Sana kahit pa paano nakatulong yung mga video namin. Website nyo. Lagi, kahit ako nasa Amerika, gusto ko ngang kunan ng video yung nanonood ako ng Rai TV. Ipapaling ko camera sa bintana, makita mo yung snow, malakas. Ang ganda. Para mapanood mo. Nanonood ako Rai pero rito puro binabati ko asawa ko, ang mabuti kong asawa. Tsaka mga apo ko, yung mahal na mahal kong apo, si Reyna, Baste, ang dami kong apo diyan. Hindi ko na babanggitin. Basta kay Reyna na lang at saka kay Ray. Kumusta kayo lahat dyan? Sige, kamusta kayo lahat dyan? Mr. Aris Cuevas, mga pre. Maraming salamat sir. Sige. Salamat sa pag-interview mo sa akin, Rai, ha? Thank you po. Dati, Finally. nanonood lang ako ng Rai TV. Ngayon, magkaharap na tayo. Actually, matagal na kami magkakilala ni sir, pero sa comment section lang nag-uusap. So, ito na yung chance na salamat, napakabait ni sir. Maraming salamat po. Okay, dati naman ako mabait, sa Valiente lang ako salbahe. Salbahe sa Valiente, pero mabait sa tunay na. Ano lang naman yun karakter lang naman. Karakter lang yun. Okay, sarap. Salamat! Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.